San Pablo eh? Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa si Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Ayan. Ito, puntahan na muna natin itong ating paano nangyari na may ano to? Okay, share screen ko lang tong ito. Ayan. Ayon nga po dito sa post ni MG, maraming salamat kay Yusek Aboy ng CICC. Mas pinatibay po nila ang mga pinail at ipapile ko pang mga kaso kay Norman. At kasama na din po natin ang isang advocate for PWD and children with special needs. Kasi marami na din pong magrereklamong magulang sa mga susunod na araw dahil sa mga statements ni Norman sa mga children with special needs. Salamat mga kahombre ko, pinaabot nyo ako hanggang dito. Salamat din kay Cap Nino Barsaga for helping me reach out Yusek. Ayan. At itong si Attorney Aboy, matagal na pong hinahanap itong si MG. Actually, binigay ko yung number ni Attorney Aboy kay MG. Yun ang mga ng mga unang bugso. Alam ko yung si Kulaong ay merong sinasabi kay Mighty Manong kasama kong 14 vloggers. Doon po merong mga sinasabi kasi si Kulaong sa anak ni Mighty Manong. At yun nga nung nagkaroon ng chat kami ni Attorney Aboy, talagang meron po mga yun nga yung advocate na gusto na idemanda itong si Kulaong dahil sa kanyang pagsasalita ng hindi maganda sa mga person with disability. Kaya nga po hindi po totoo yung sinasabi ni Kulaong na siya Doctor of Humanities. Hindi po totoo yun. Kasi nga po, paano ka magiging Doctor of Humanities kung hindi mo alam, hindi ka marunong makisimpatya o yung bang magpasintabi sa mga taong merong karamdaman o yun nga, PWD. 'Di ba? Dapat kung ikaw ay Doctor of Humanities, ewan ko nga, hindi ko nga alam kung meron ba talaga nun Doctor of Humanities na course na yun. Dapat ikaw ay alam mo ang lahat ng buhay ng mga tao. 'Di ba? Nandiyan na si Ate May Alcantara. Lilay 2466. Thank you po sa inyo pong pag-join sa aking membership. Ayan, sa mga gusto nga po palang mag-join ng aking membership diyan, maraming salamat po. Sana makapag-join kayo kasi alam niyo po, yan po ay isang malaking tulong sa amin na mga YouTuber. Kasi yan po ay suportang tunay na para kami kahit papaano merong pandagdag pambayad sa aming mga wifi, sa aming kuryente, sa mga equipment namin na binibili. Actually yung
yung mic, o order ako niyang mic na yan kasi parang hindi ano itong mic natin. Ah, marami tayong mga gagawing upgrade once na makaraos-raos tayo sa ating mga bayarin. Baka malay nyo, magkaroon tayo ng ano dito, ng second screen. O yan, gaming chair. Oo. Actually, yung isang upuan ko na from IKEA pa sa Malaysia, pinakita ko dito yon, butas na. Ngayon, buti na lang, nahalungkat ni Joy sa bodega namin. Eto, buo pa. Oh. Yung isa, butas na eh. Nabutas ko na eh. Eto, buo pa. Oh. Kapag ito nasira, gaming chair na. Kasi minsan napapansin ko pag matagal na yung live ko, kapag ako tumatayo, parang masakit na yung balakang ko. Yung gaming chair, di ba, may parang foam yun. Ayan. Kaya ano natin yan. Okay. Salamat Lilay, sa pag-join mo sa aking membership. Sana maka-join po yung iba para masuportahan niyo po yung aking Actually, hindi po natin ipambibili ng bigas yan para ipamigay. Yung bigas na bibiling ko, akin. Sa amin dito sa bahay. Hindi ko po ipapamigay. Tapos ano ba? Ayun. Tapos yung pandagdag din ng pambayad sa wifi yan. Okay. Oo nga, Kuya Henry, nakita ko nga. Si Ate May, si Ate Virgie. Nandiyan na. Joka, ayun, shout out. Ayan. So ngayon po, etong si Attorney Aboy, talagang anti-kulaong talaga to noon pa. Pero hindi niya ginagamit ang kanyang posisyon para kay Kulaong. Bakit? Ang tagal na nito sa gobyerno. Naging siya, undersecretary siya eh. Meron siya naging, hindi ko matanda kung ano yung una niyang naging pwesto sa gobyerno. Teka, hanapin ko para maging accurate tayo. Okay. Yun, DICT. Naging DICT, ASEC, ayun pala, Assistant Secretary, hindi pala USEC. ASEC pala siya ng DICT. Noon. Tapos ngayon, naging Cybercrime Investigation and Coordinating Center siya. Ang tagal niya na sa gobyerno pero hindi po niya, kasi nga syempre UTW siya dati, hindi po siya, kumbaga hindi niya ginagamit yung kanyang posisyon laban kay Kulaong. Kasi kung etong si Attorney Aboy ay yung tao na ginagamit ang posisyon laban sa kanyang mga kinabubwisitan o yung mga kinakalaban niya noon, 'di ba? Pagkakataon niya na 'to. Dati pa siyang nasa gobyerno, DICT, ASEC, kayang-kaya niyang bardagulin tong si Kulaong pero never niyang ginawa, 'di ba? Ngayon eto pong mga ilang nakalipas na mga panahon, neto na lang talaga meron kasing lumapit na mga PWD advocate kay Attorney Aboy at pinaalam nga nila na parang pinapaimbestigahan si Kulaong. So doon lang umaksyon si Attorney Aboy. At ngayon, ang NAPOLCOM lumapit din sa CICC para pag-aralan naman na ipasara, ipa-take down ang mga social media accounts ni Kulaong na ginagamit sa kanyang mga panloloko. Actually, yan po ang isa sa mga pinakamaganda na mangyayari. Kapag po si Kulaong nawala na dito sa YouTube, nawala na sa Facebook, nawala na sa TikTok, sa lahat ng mga social media, kapag yan nawala po talaga, nako. Kasi masahol pa to sa pagpo-promote ng ng mga illegal na sugal.
itong ginagawa ni Kulaong. Bakit? Aba, deception. Pagpapanggap na Marcos, pambabalahura sa ating mga first family, sa mga Marcoses. Diba? Kaya po talaga, karapat-dapat lang na itong si Kulaong ay mawala po dito sa SOCMED. Nako, kapag po nagawa yan ni Atty. Aboy, marami po ang matutuwa diyan. Marami po ang magsasaya. Kasi kapag nawala na si Kulaong sa SOCMED, mababawasan na rin po ang mga scammer sa mundo. Mawawala na po ang Kulaong na talagang walang ibang ginawa kung hindi pagpapanggap, pag-name drop, katulad nung congressman ng Marinduque, pinsan daw niya. Oh. Imagine niyo yun, lagi na lang siyang, kung saan siya mapunta, doon siya lumaki. May mga kamag-anak siya doon. Kahit wala naman. Diba, isang malaking problema po itong si Kulaong sa SOCMED. Kasi nga po, nambubudol ng loloko. Pero, kung yan po'y ma-actionan talaga ng ating kaibigan na kumpare, Aboy Paraiso, Sus Mariosep, talagang napakasaya po natin dyan. Talagang sabi ko nga, nako, si Atty. Aboy, yan tingin ko isa sa mga makakapagpahinto talaga kay Kulaong dito sa SOCMED para hindi na po ito makapambudol pa. Pero alam nyo, mabait pa rin si Atty. Aboy kasi hanggat walang nagrereklamo, hindi siya kumikilos kay Kulaong. Hindi niya ginagamit ang posisyon niya sa gobyerno, hindi niya ginagamit ang kanyang pagiging DICT ASEC. Actually, doon pa lang sa pagiging DICT ASEC niya, kayang-kaya niya ng bardagulin si Kulaong brasuhin di ba? Pero hindi niya ginawa. So, talagang si Atty. Aboy, patas to. Kaya, yari ka talaga. Yari ka talaga, Kulaong. Boss Mac, happy birthday sa pamangkin ko na si Michael Roscom. Ayun, happy birthday daw po kay Michael Roscom, pamangkin ni Kuya Henry Roscom. Ayun. Yes, Boss Mac, malaking tulong ang YT. Lapit na din ako sumahod. Kapag napasarap po yung mga YouTube channel at Facebook page ni Kulaong na nagagamit niya sa kanyang mga panloloko, isang malaking pilay. Parang tinanggalan ng isang paa si Kulaong. Bakit? Yung pong kikitain niyan, gagamitin pa din niya sa panloloko. Paano? Paano niya gagamitin sa panloloko yung kanyang kikitain sa YouTube? Kunwari, meron siya 10,000, itutulong niya. Pero yung kinita niya na malaki, kung kalahating milyon, ipansusugal. Yung 10,000, ipantutulong. May maniniwala na naman sa kanya. Bakit? Kasi alam niya ang mga Pilipino maawain. Alam niya ang mga Pilipino mababait sa mga tumutulong. Yun ang ginagamit ni Kulaong. Kaya mabuti na yan, hindi na yan. Okay, si Boss Bungo nakagatas gaming chair kay Kulaong noong December. Wow, sana all. Okay, manggagatas gaming chair ko di umabot ng 1 year Paano usapan chair lang, uupuan lang dapat. Sa akin, ginawa ko ng kama, kaya ayun, early retirement. Okay, comic comedy. Tagasan ka ba, Boss Mac? May extra ergonomic chair ako dito. Taga rito lang naman ako sa Cavite. Kisses pala, morning from USA. Ate May Alcantara, itong gaming chair ko dito na ginagamit, jampas muna kay Normie. Anong jampas muna kay Normie? Clear basics, pangit din yung matagal na nakaupo sa matigas na upuan, Boss Mac, nakaka-almoranas. Totoo ba? Ba't di naman ako ina-almoranas dito? J8, abogado si Atty. Aboy. Nga po, abogado po. Kuya Erwin, Mac, ano mga problema binigay ni Kulaong sa Marinduque? Mamaya po, topic natin. Okay, di po ako maalaga. Jean Alex Caria. Abogado pa rin. Abogado pa rin.
Okay, shout out, good morning Mac and sa lahat. Si Ate Katrina Love. Actually, pag si Kulaong nawala na sa SOCMED, ano yan pag napasara yung kanyang mga social media account, ano yan, hindi na makakagawa ulit ng bago. Ayun. Oo nga, Joka, yun shoutout ako ni Boss MG. Tapos si Pritz Wiland, ayan, pina-shoutout din tayo. Salamat Pritz Wiland na-screenshot ni Kuya Henry yon, pinasa sa akin. Hindi nga marunong magsalita ng maayos si Kulaong, walang modo, lalo pag galit sa isang tao. Yan po talaga, matagal na yan. Ang daming bumati ng happy birthday. Oh yes, fraudulent, Kuya Sok. Si Kulaong ay isang fraudulent person. J8, DepEd, dapat ipa-action. Ito ang eskwelahan na pinuntahan ni Kulaong. Kulaong Day sa 24, walang basaan hindi piyesta ng San Juan. Oo. Ate May Alcantara, pwedeng hindi pwedeng magbasaan, pero hindi din naman natin maipapangako na walang mambabato ng bugok na itlog kay Kulaong. Dati, dun sa mga bus, dyan sa mga killer bus dyan, Ate May, sa may bypass, dun sa Bagbagin, nangahagis kami ng itlog na bugok doon, yung mga binibilad pa namin sa yero. Para pagdating ng gabi, pag inihagis, naku po, napakabaho. Ayan Kuya Gary, baka mabalibag itlog, bugok at kamatis na bulok sigulaw sa 24. Naku po, kabaho niyan. Ate May, tama na Normie, ayaw kitang nakakahawak ng tig 1,000. Kalimutan mo na lahat ng mga palipad nila, di mo na makukubra yun. Ayun. Salamat daw, Boss Mac. Ayun, thank you din at happy birthday sa'yo Michael Roscom. At sana malasing mo ang iyong tito. Joka, Kuya Mac, sino okay, special mention sa oo nga mali ako na-comment ko kasi yung pangalan. Ano yon yung ano ba tawag doon? Acronym. B yung pangalan, J yung apelido. Acronym yun, Attorney BJ. B yung pangalan niya, nagsisimula sa letter B, tapos yung J. Nako abogadong de Campanilla yan. Malaki ang kampanilya niyan. Kumakalembang talaga. Nako pag nalaman ni yan. Oy, nako, sabi ko, kita nyo, andyan si Attorney Aboy, Attorney Aboy, hello po. Magandang gabi. Ayan, nako, ang aking kumpare. Attorney Aboy, ayun, ito si Attorney Aboy. Salamat, Attorney Aboy, sa iyong pagdating, sa iyong pagdalaw. Ang ating kapitapitagang CICC, USEC, USEC ng CICC yan, aba. Salamat Attorney Aboy, sa iyong pagdating sa aking Kulaong time. Actually, kanina pa namin pinagkukwentuhan dito yung mga hakbang na iyong gagawin para kay Kulaong. Eric Zingapan? Hindi po ako pupunta doon. Ayun. Parang corn hub si Kulaong, 30% tulong, 70% bulsa. Okay, Christopher Sereno, good day po. Faith Dison, Kulaong, Kambal Kamalasan. Oo nga. Naka-disguise si Kulaong sa 24. Baka magpanggap si Kulaong nakabayo. Ang baho nun, bugok na. Ay, naku talaga, sabi ko sa inyo. Kasi doon sa may balutan, sa Santa Maria, Bulacan, sa balutan, doon sa may papuntang Tumana, meron kaming kamag-anak doon. Nagtitinda ng penoy. Ngayon, yung mga bugok talaga na penoy, yung talagang mabahong-mabaho, yung talagang bugok. Yun yung hinihingi namin, mga nakalagay sa tray yun. Hihingin ko yun, tapos ilalagay ko pa sa bubong. Mga 2 araw ko ibibilad yun. Ngayon, kapag gabi na, madaling araw, merong rumaragas ang killer bus,
Talagang binabato namin yung ano, yung killer bus para magbagal sila. Kaya lang ngayon alam ko wala ng killer bus eh. Kay J8 sa 24 walang gumawa gulo sa Paranaque, yan ang bili ni MG. Zeno Gaming sir, matanong lang kasi sabi ni Boss FLM na edited lang o AI lang yung nakasuot siya ng police uniform. Totoo ba yun? Hindi po. Hindi po edited yun. Na-check na po yan ng CICC ni Attorney Aboy. Ako si Coco, gandang gabi Kuya Mac, tamang nood lang sa'yo, walang pang member pero support pa rin sa'yo. Okay lang po. No? Wala pong sapilitan yan. Salamat, salamat po. Okay, Ate Ira, sorry I'm late. Oy, okay lang Ate Ira, ano ka ba naman? Okay, Ate Faith Dison, huwag nyo babasahin, dadami siya. Parang gremlins. Matcha Mokbi. Ba't naging Matcha Mokbi na? Di ba mochi yan na nakaraan? O talagang Matcha Mokbi? Walang gulo sa 24, sabi ni MG. Yun. Oy, Kuya JP Abesilia. Kuya JP, pupunta akong ano, PM tayo, pupunta akong Cebu. Yan, pupunta ako Cebu para doon sa sinabi ko sa'yo, sa chinat ko sa'yo. Yan, Kuya JP Abesilia, the millennial writer. Naku, napakagaling sa editorial niyan. Kaya lang, hindi na kumiinom na Starbucks to. Hindi na kita maaaya na Starbucks, Kuya JP, sa Cebu. Nandyan po ako sa Cebu, ha. Chat-chat kita, Kuya JP. Ate May, kami nga pag nakasakay ng tren, Pamuntinlupa, sinasabuyan ng tubig na pinaghugasan sa palanggana. May sebo-sebo pa at may kaning-kaning pa. Totoo yan. Naano ko yan. Nareklamo dati yun eh. River Mayo. O real talk, kinombo ni Kulaong si Pacquiao, di ba? Buti na lang may puso pa si Pacquiao. Tutulungan pareha. Bihira. Yan. Kuya Christopher, dyan sa atin Max sa paliparan, nangahagis din ng itlog. Lalo na yung mga nalabas ng beer house. Paliparan? Saan po ba'y paliparan? Ba't nalalaman no? Mac, di ba si Attorney Abo, yung crush ni Ate Alma, tinutokso natin sa... Yes, oo, ni Sek Alma. Yan, Trigger Woman, nandyan. Kuya Ryan Gabiere, sa February 24, baka magdala sila puting panyo. Kasi baka mapagkamala nila Black Nazaret si Kulaong. Naku, huwag nyo namang idamay ang Nazareno. Kuya Henry, start pa lang, nakakadalawang bote pa lang ng Red Horse. Ayun. Hello daw, Attorney Aboy, sabi ni Ate Briguera Vlogs. Faith Dison, hagisa ng tinta ng puset para malabo pa sa sabaw ng puset. Kuya Jasper Arseno, sana makulong na si Kulaong kasi kung tutusin, magulo na nga Pilipinas ngayon tapos dadagdag pa siya. Tama. Malaking tulong sa gobyerno yun yung ginawa ni MG. Malaking tulong. May hinto pagpapanggap niyang Marcos. Mawawala siya sa SOCMED. Diba? Makukulong pa siya. Kaya malaking tulong yan. Okay lang, walang pa-member. Masaya na kami. Support kayo kay Boss Mac. Oo, likes na lang yung gawin ninyo. Grabe naman yan. For 51 viewers, 108 lang yung yung likes natin. Para tuloy gusto ko na mag-end live. Ano ba yan? Parang inaantok na pala ako. Kaya pala si Piola rito, lumapit sa akin kanina. Inaaya na ako sa room. Matulog na daw kami. O paano? Bukas na lang siguro natin to ituloy. Bahala kayo dyan. Di ko babasahin yung mga comment nyo. Bahala kayo dyan. Hindi ko babasahin yan. Para si Kulaong lang no? Yan daw. Effective oh. Nag-133 na kagad oh. Bahala kayo Huwag nyo ko i-chat-chat kapag bukas kamukha kayo ni Kulaong Ayun. Okay. Sige Kuya JP, chat tayo ayun. Noong nakaraan, nandyan din ako around August, September. Last September, nandyan ako sa Cebu yata. Hindi ko matanda, July ba? Oo, parang mga ganun. Nandyan ako. Hindi, July. Nandyan ako noong July.
Hindi pala September, July. Nandiyan ako nung July sa may ano, sa may Kapitolyo. Nalibot ko yung ano diyan, yung tulay na mahaba. Tapos nagpunta kami doon sa 10,000 roses. Tapos pagbalik namin, tumagay kami doon sa may avenue doon na maraming inuman. Ayan. Ganda sa Cebu. Pakutos lang ako kay Kulaong sa 24. Kuya Joseph, wag niyo nang kutusan yun. Masasaktan lang matigas po ang mukha nun, saka yung ulo nun. Hindi po niya mararamdaman yung kutos. Diyan, si IDG after ng kay Pacquiao pa, wala na talaga, tama. Joka, Kuya Mac, paano kapag may sadyang ng gulo o manakit kay Kulaong para masisi kay Boss MG pero scripted ni Kulaong? Nako, hindi ko po alam. Yes, Boss Coffee, yes. Oo, masarap din yan. Nakapagkape na ako dyan sa Boss Coffee. Totoo yan na masarap yung Boss Coffee na yan. Gary ka ba, kain ka pungko-pungko doon, Boss Mac sa Cebu? Sige. Ayan nyo, mag-live tayo doon sa Cebu. At ayun, buti tubig lang po yung iba, ihi. Ayan. Chat na lang tayo, Kuya JP Christ Vlog, good eve, Boss Mac from Cavite. Sana makulong na po si FLM. Makukulong na po yan, sigurado na yan. Andiyan na si Attorney Aboy